Hello! Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino. Alam mo sa Diyos ko, Ginoo, parang hindi ko alam kung paano ko simulan itong aking live streaming kasi mag-umpisa pa lang ako ng pagsasalita, matatawa na ako. Ay, bunyeta talaga. Matatawa ka na maiinis. Wala na akong intro-intro kasi alam nyo kamunting tinig, first time ko nakita itong Mount Kamuning. Okay? Yung Mount Kamuning, yung footbridge pala yan. Anong klaseng mga legacy ni Rodrigo Duterte man? Parang kakatawa-tawa naman itong matanda na ito. Hindi niya talaga ito na-check nung siya yung Pangulo ng Pilipinas. Mantakin mo ng paggawa ng footbridge na parang ang mga magdaan, magbakasyon na doon kay San Pedro. Piso na lang, papunta na ng langit. Hindi talaga ito na-check. Mabuti na lang, si PBBM ang Pangulo ngayon. Kaya nag-order ang ating mahal na Pangulo na sisimula na yung construction ng bagong footbridge. Hindi ba nag-iisip yung mga engineer dyan? Hindi ba nag-iisip yung mga nagplano dyan? Yung milyon-milyon yung pondo, pagkatapos pakyatin mo yung mga senior citizen sa langit? Gano'n na ba talaga kapalpak kung tulay, hindi man madaanan ng four wheels? Gumuho. O, kung ang footbridge, papunta naman ng langit, yan ba yung daanan papunta ng impyerno? Pag mahulog yung mga matatanda doon, naku. Kaya kayo, palpak na nga yung war on drugs ni Rodrigo Duterte, palpak pa yung infrastructure project niya. At karamihan sa mga infrastructure project ni Rodrigo Duterte, hindi natapos. Kung natapos, hindi naman mapakinabangan. Mantakin ninyo i-research ninyo sa Facebook, Mount Kamuning. Yung footbridge. Sinong dadaan doon? Alam mo, nagsilabasan talaga yung mga palpak na mga proyekto ng Duterte administration. Pati nga yung mga policy na ginagawa, palpak din. Mantakin mo yung mga sumusuporta kay Rodrigo Duterte, ayaw pang tanggapin na ang West Philippine Sea ay atin. Tapos ang ganda-ganda pa ng suporta nila kay Rodrigo Duterte, pinagawaan sila ng footbridge na abot hanggang Alapaap. Ginoo ko. Gina-exaggerate ko na lang para na hindi tayo masyadong mainis. Hindi ba talaga ito nakita? Hindi ito pinagplanuhan ng mabuti? Ano yung purpose? Sana man lang, ginawa nyo man lang na elevator. Elevator o escalator. Ay, nako. O, ngayon nakita na ninyo mga Duterte Dehad supporters. Paakyat baba, paakyat. Actually nga, parang hindi na ginagamit, oh. Yung Kamuning footbridge, oh, nakita ko dito, oh. Ayan, oh. Sobrang taas, may train pa sa ilalim. May release pa ng train sa ilalim. Ayan, oh. Hay, na lang talaga mga Duterte supporters. Panahon na mag-wake up kayo. Yan lang nakikita natin. Pati nga yung flood control, hindi natin nakikita sa Duterte administration. Ako, to be honest, hindi ko nakita yung concrete flood control ng Duterte administration. Kumpara mo sa Marcos administration, walang bias-bias, nakikita po natin na grabe ang flood control. Kaya lang, syempre, kahit gaano kaganda ang flood control, kung baha na talaga, wala pong makakapigil niyan. Yung iba nga na mga bansa, grabe na nga yung kanilang mga defense mechanisms sa mga baha. Umaapaw pa. Nasisira pa yung mga dam, nasisira pa yung mga concrete barriers na ginagawa para maharangan ang mga tubig, no? Pero sa Duterte administration talaga, wala talaga ako nakitang maayos. Diyan pa lang natatawa na ako. So how much more pa kaya yung iba na mga infrastructure projects na about to be discovered pa lang? Siguro matatawa na lang tayo. Ganun ba talaga kabulok si Digong na hindi niya to nakikita? Ayan, oh. Mag-research kayo, binalita na yan sa media. Kaya nga pinatigil na yung ano dyan kasi sisimula na ngayong taon ang construction.
Ayusin nila kasi delikado. Akyat yung mga bata, akyat yung mga matatanda doon. At saka hindi talaga maakyatan. Ilang milyon kaya yung pundo na yan? Oh? Tingnan nyo. Oh. Mga kamunting tinig. Oo. Diyos ko, Ginoo ko, kulang na lang. Oh, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ordered the replacement of the 10 million EDSA Kamuning Footbridge. Grabe. Following public criticism. 10 million. Footbridge projects, 10 million. Pero, mataas ang height, lack of accessibility, delikado sa mga senior citizen, tapos person with disability. Paano maaakyatan dyan? Paano madadaanan? Kaya nga, maraming salamat dahil nakita ito ng mga tao ng gobyerno at nakita ito ng mga Pilipino, kaya nagkaroon ng kritisismo. At yung criticism na yan ay isinisisi ang Duterte administration. Pero sa punto na ito, mga kamunting tinig, napakagandang adhikain ito ng Marcos administration na ayusin itong Kamuning Footbridge na ito na nagdulot ng pangamba. Hindi maakyatan ng mga person with disability, mahirapan sila, sobrang taas, tapos delikado pa. Mga senior citizen, mga bata. Wala talagang konsensya itong Duterte administration, makagawa lang talaga ng proyekto. Binabadgetan ng maayos ng gobyerno, pagkatapos ganun ang ginagawa ninyo. Hindi ba kayo nahiya dyan? Ayan, kaya may nagreklamo ng mga Pilipino, at least. Bakit hindi angkinin ng Duterte supporter yan? Parang katulad lang ng tulay na gumuho na sabi nila world class. Then at the end of the day, ang world class gumuho, hindi pa nga nadaanan ng 4 wheels. Anong klaseng tulay ang pinagawa ng Duterte administration? Tapos maghahanap sila ng infrastructure project ng Marcos administration. Hindi ba kayo nahiya sa mga sarili ninyo? Ha? Hindi kayo nahiya sa mga sarili ninyo na pilit nyo pa rin ipinagtatanggol ang galing ni Digong? Actually, to be honest, hindi magaling si Digong. Ang expertise ni Digong magmura, magtanim ng takot, then kwentong oto-oto, yan ang expertise ni Rodrigo Duterte. Yung mukhang matapang na duwag naman, parang ganun lang ba? Matapang lang sa mga Pilipino, pero sa mga Chino, tiklop. Walang bayag na pangulo. Matapang na mag-utos, patayin mo yan. Pilitin yung manlaban. Huwag nang ikulong, palamunin na ng gobyerno. Yon, matapang lang si Rodrigo Duterte doon. Mura dito, mura doon sa kapwa niya Pilipino, sa mga kritik niya. So isa yan sa yung mga build program ng Duterte administration. Ang daming palpa kaya, ang dami kayang sinalo ng Marcos administration na yung may mga potential pero hindi natapos, pinagpatuloy. Pero yung mga natapos na Duterte administration project under build program nila, maraming palpak. May mga gumuho, may mga hindi nagamit, no, walang pakinabang kasi walang sa plano, basta punduhan lang, wala. Tingnan mo yung San Juanico Bridge, 2018 pa may problema. Tapos ngayon, ginagawa ng Marcos administration ng paraan para ayusin. Ang dami namang nagreklamo, pero hindi nila sinisi ang Duterte administration sa kapabayaan. Lack of tinatawag na sense of responsibility. Basta maka-build lang, okay na. Basta makapangutang lang para i-finance sa infrastructure project. Kung di ba naman bobo si Digong, muntik lang siyang maloko ng China. Buti na lang yung Marcos administration magaling mag-analyze ng mga bagay na yan. So, tigil ang pangungutang sa China. Tagain ka ng interest. Tapos ang kapalit mga isla natin. Pinagtatanggol pa ng ibang mga social media influencers yung China kumpara sa Pilipinas na pinabura na nga ng UNCLOS. Inaward na nga sa atin sa pamamagitan ng arbitral ruling 2016.
Pero ang mga Pilipinong mga alinganga, mga traidor, mga bagong makapili, tahimik ang mga bayag nila. So ngayon, while I'm searching sa internet, nakita ko tong proyekto ni Rodrigo Duterte. Kung yung ibang administration ang papagawa ng daan, tapos sa dulo, wala. Oh, no need to mention. Kay Rodrigo Duterte, pagawa yung parang abot na ng alapaap. Nung klase yan. Parang tore ng Babel na yung ginawa na footbridge. Dapat sa mga bagay na yan, no, ayusin ninyo. Paano? Marcos administration pang mag-ayos. Isa yan sa mga kalat ng Duterte administration. Kaya, tingnan mo yung kamuning footbridge na yan, ha, na parang magbakasyon ka sa langit o sa impyerno, ang taas, hindi pa pakinabangan ng mga senior citizen, lalong-lalo na yung mga person with disability. Alam mo, may mga person with disability tayo na nakakaakyat ng hagdan, pero hindi naman hagdan na katulad ng ganyang kataas-taas. Yung parang hindi ka na uulit. Tsaka wala talaga kasi daming nagrereklamo eh. Bigla lakas ng ulan, mapalid ka pa, mahulog ka pa sa ilalim, tigok ka pa. Hey, Duterte administration, dami yung palpak. Pero kung makasisi ang mga DDS sa Marcos administration, akala mo walang bahid ng kapalpakan yung tatay nila. Hoy, mahiya kayo! Mga abno ang nakampo ni Rodrigo.